Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada po. At siyempre, bago po tayo magsimula, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay at tumututok po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa. At siyempre, ang ating mga kababayan sa abroad. At siyempre, ang ating mga minamahal na lagi po sumusuporta sa atin. At siyempre, una sa lahat, ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating House Speaker Martin Romualdez, at siyempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Radeta Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, di na po natin patatagalin, mga minamahal ko mga kababayan, at bibigyan po natin ng birada. Ito pong naging pahayag ni Rodrigo Roa Duterte, na alam naman natin na talagang maka-China at kasabwat ng China para po masakop tayo. At alam naman natin kung sino talaga itong si Rodrigo Roa Duterte, na kung saan Lord of Lords ng mga drug lords sa buong bansa. At alam din natin na itong si Rodrigo Roa Duterte ang kumakatawan po ngayon, kahalili ni Simpson, na pinaka-founder talaga at nagtayo ng NPA o ng New People's Army. So, maliban dyan, mga minamahal ko mga kababayan, alam natin na ito talagang taong ito, si Rodrigo Roa Duterte, talagang masasabi mong diablo talaga ang pag-uutak, mga minamahal ko mga kababayan. So, para hindi na po magtagal, mga minamahal ko mga kababayan, ito po pakinggan natin ang sinasabi po ng isang taong mala-diablo ang kaisipan. Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Pati may mas bright sa akin yun. Sa totoo lang. Mabuhay, Marcoleta, iboto ninyo. So, yun, mga minamahal ko mga kababayan, ano? So, niloloko pa niya yung kanyang sarili. Sabi niya, mas magaling daw sa kanya, mas matalino daw sa kanya. Ngayon, kasi, wala na siyang kapangyarihan, eh. Pero noong mga panahon na siya ay tumatakbo pa bilang isang, siya ay presidente pa, walang ibang mas magaling kung hindi siya. Walang ibang matalino kundi siya. Kasi nasa kanya ang lahat. Nasa kanya ang pinakamataas na kapangyarihan. So, sabi niya, mabait daw, matalino si Marcoleta. Anong kinabait at ano ang ikinatalino ni Marcoleta? Nasamantalang kung matalino talaga si Marcoleta, edi sana nasa panig siya ng mga congressman, na kung saan ay humahabol, nagpapanagot sa mga taong umabuso sa panahon na siya pa ang Pangulo ng ating bansa. So, paano nasabi ni Rodrigo Roa Duterte na mabait at matalino? Kung matalino, doon na lang tayo sa matalino. Huwag na lang tayo doon sa mabait, kasi wala namang mabait na iglesia ni Manalo. Alam naman natin yan. Huwag na tayo maglokohan. Basta iglesia ni Manalo, bait-baitan, pwede. Pero pag sinabi talagang natural na pagkamabait, wala. Basta membro ng iglesia ni Manalo na diablo, wala yan. Kuyog nga yung mga yan, eh. Parang ang fraternity yung mga yan. Makarinig lang na kung ano-ano, pagbabantaan ka, papatayin ka, ganito, ganyan, etc. etc. So, para sa akin, malabo yun pagdating doon sa mabait. Dito tayo sa sabihin niyang, doon sa sinasabi niyang matalino. Ang tanong ko, ano ang kinatalino? Baka namang ibang klaseng katalinuhan ang meron si Marcoleta. Diba? At saka, akala ko ba malakas? Akala ko ba maimpluwensya ang iglesia ni Manalo? Bakit kailangan pa na manawagan ka, Rodrigo Roa Duterte, para tulungan si Marcoleta? Akala ko ba maimpluwensya na? Di ba humihingi nga kayo, kayong mga sakim sa pera at kapangyarihan, ng tulong sa iglesia ni Manalo? Para lamang mailagay kayo, mailuklok kayo, na kung saan nagbibigay kayo ng iba't ibang mga kumbaga pananalapi. Nagbibigay kayo ng iba't ibang mga pangako na pag kayo ang nanalo ganito, ito bibigay kong pabor sa inyo.
'Di ba? So mga kababayan ko, sa oras nito, sa totoo lang, maraming natawa dito po sa bidyong ito na pinalabas po ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi biruin mo ba naman, 'di ba? So humihingi siya ng suporta. Humihingi siya ng suporta kanino? Sa mga taong bukas na ang kaisipan, sa mga taong mulat na ang kaisipan sa katotohanan. Mukhang malabo. Isa lang ang masasabi ko, tanga at walang kaalam-alam na lang sigurong Pilipino ang boboto dito kay Marcoleta. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, itong congressman na to ay napaka-abusado po. At involved itong si Marcoleta sa iba't ibang masasamang mga aktibidad, kagaya na lamang ng illegal logging, kagaya na lamang ng pagpapakalat ng shabu sa mismong kanyang distrito. Kaya nga po hindi basta-basta na dahil dyan po kinukuha ni Marcoleta yung kanyang pinambabayad sa mga taong gusto niyang bayaran. Anong kinabait doon? At alam nyo ba na itong si Marcoleta ay kasama sa triad ni Rodrigo Roa Duterte, sa malamapyang triad na pinangungunahan o pinamumunuan ni Rodrigo Roa Duterte. Anong kinabuti doon? Paano nasabi ni Rodrigo Roa Duterte na mabait? Teka. Siyempre hindi naman sasabihin talaga ni Rodrigo Roa Duterte na masama. Kasi nga naman, sino ang buboto sa isang taong masama? Natural, lahat ng pagpapapogi, lahat ng pagpapaganda, lahat ng pagpapabango, sasabihin niya. Para lamang ang mailuklok sa pwesto ay yung mga kaalyado niya na pwedeng tumulong sa kanya. Kagaya nga naman ni Marcoleta. Kagaya nga naman ni Marcoleta na pwedeng tumulong din kay Kibuloy kapag ka nasa pwesto na. 'Di ba? So, alam ko kaya todo sip-sip si Duterte kay Marcoleta para iboto din sila ng mga iglesia ni Manalo na naghahari-harian dito sa ating bansa. So, nakakatawa mga minamahal ko mga kababayan. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, lahat kayong mga Katoliko, lahat ng mga hindi iglesia ni Manalo na diablo, magtulungan kayo. Tulungan ninyo yung mga kalaban nila dahil natitiyak ko na yung mga kalaban nila sa politika, yun ang mga matitinong mga politiko. Kagaya na lamang ng mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo. So alam nyo naman po siguro kung sino-sino sila. Hindi ko na iisa-isahin pa dito. Pero isa lang masasabi ko, uulitin ko. Basta kaalyado ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yan po ay makabansa. At natitiyak ko na yan ay magiging katulong ng ating Pangulo sa pagpapaunlad sa ating bansa. Na kung saan ang bansang ito ay magiging isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas na kung saan tayong lahat ay tutungo po sa kaunlaran, sa kapayapaan, at higit sa lahat tayo ay sama-sama na magbabago. Bakit? Sapagkat maraming mga trabaho, maraming mga proyekto ang talagang magagawa at gagawin pa ng ating mahal na Pangulo. So, sa ating mga kababayan, sabi ko nga, para sa akin lang, hindi na dapat pansinin itong si Rodrigo Roa Duterte dahil alam naman natin na hindi lamang ito si Raulo. Hindi lamang ito gago. Talagang masasabi mo na dahil sa lunod na ito sa fentanyl, wala, ayun, tingnan nyo naman. Sino maniniwala? Sabi niya, out na ako, hindi na ako, ayoko na sa politika. Pero tingnan nyo naman, sumisiksik sa politika. Sumisiksik sa politika. Retiro na daw siya, ayaw na daw niya. Pero tignan nyo ngayon. So, yan ba yung mga taong dapat natin pagkatiwalaan na kung saan kung titignan ninyo, walang isang salita. So, dapat natin pagkatiwalaan mga minamahal ko mga kababayan, katulad po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung ano ang kanyang sinabi, yun ang matutupad. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman natin na lahat ng paninira din gagawin nila para lamang po masira ang ating mahal na Pangulo. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, kahit anong paninira nila, hindi pa rin sila magwawagi sapagkat ang mga Pilipino
ay bukas na ang mga kaisipan. Alam nila ang tama't mali at alam nila ang tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po. What? What?
What? What? What? Aww.